Ang isang grupo ng mga Russian naval ships at ang isang nuclear submarine ay pinadala ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa Cuba. Ang Cuba ay isang bansa na sobrang lapit lang sa Amerika. Kaya naman, marami ang nababahala sa pagpapadala ni Putin ng mga barko sa bansa. Ayon sa Cuba, bibisita lang daw ang mga warships ng Russia sa bansa nila. Ganun pa man, marami ang nangangamba na baka may plano si Putin na atakehin ang Amerika. Meron ding mga nagsasabi na kaya pinadala ni Putin ang mga warships malapit sa US ay dahil meron siyang gagawing major escalation sa Ukraine. Marami ang naniniwala na posibleng pinadala na ni Putin ang mga Russian naval ships sa Cuba dahil inaasahan niya na magre-responde ang Amerika sa susunod niyang gagawin. Ganun pa man, ayon sa mga eksperto, malabo na atakehin ng Russia ang United States. Siguradong alam ni Putin kung gaano kalakas ang United States Armed Forces kumpara sa militar ng Russia. Kaya naman, siguradong natatakot din si Putin na magkaroon ng gera sa pagitan nila at ng Amerika. Ganun pa man, pag nagkamali si Putin ng kilos merong tsansa na magkaroon ng isang digmaan sa pagitan ng United States at Russia. Dahil doon alerto pa rin ang maraming mga bansa sa posibilidad na magkaroon nga ng isang matinding gera. Ang ilan sa mga barko na pinadala ni Putin ay ang Russian frigate na ang pangalan ay Gorshkov, ang nuclear-powered submarine na ang pangalan ay Kazan, at ang fleet oil tanker na ang pangalan ay Pashin. Sabi ng Cuba na hindi daw nagkakarga ng mga nuclear weapons ang mga barko ng Russia. Bukod doon, ayon sa Cuba, hindi rin daw delikado para sa rehiyon ang mga warships na pinadala ni Putin. Bumibisita lang daw ang mga ito. Pinahayag din ng Cuba na ang mga pagbisita daw ng mga naval units mula sa ibang mga bansa ay matagal na nilang ginagawa. Ang Moscow naman ay hindi nagkomento tungkol sa pagpapadala nila ng mga barko. Bagamat marami ang nangangamba na baka may plano ang Russia na atakehin ang US, ayon sa mga eksperto, malabong mangyari yon dahil alam din ni Putin na lalampasuhin ng United States Armed Forces ang militar ng Russia kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod doon, sa Ukraine pa lang ay hirap na hirap ng manalo ang Russia, kaya kung ang kakalabanin nila ay ang Amerika, siguradong matatalo sila ng sobrang bilis lang. Ang militar ng US ay ang pinakamalakas na militar sa buong mundo. Walang katapat ang US Armed Forces, kaya siguradong takot ang mga kalaban nila na makipaggera sa kanila. Ganun pa man, posibleng gustong palabasin ni Putin na meron siyang planong atakehin ang Amerika. Marami ang naniniwala na ang pagpapadala ni Putin ng mga barko sa Cuba ay isang paraan para sindakin ang United States. Pero dahil Amerika nga ang pinakamalakas na militar sa buong mundo, malabong matakot sila sa mga agresibong aksyon ni Putin. Kilan lang ay pumayag na ang presidente ng Amerika na si Joe Biden na gamitin ng Ukraine ang mga missiles na binibigay sa kanila ng US para atakehin ang mga targets na nasa teritoryo ng Russia mismo. Nagalit naman si Putin at pinahiwatig na posibleng gumanti din ang Russia. Sinabi niya rin na papalakasin ng Russia ang mga depensa nito para mapasabog ang mga missiles. Ayon kay Putin, pag nakita daw nila na ang mga ginagawa ng mga bansa ay ginagawa silang directly involved sa isang gera laban sa Russian Federation, meron daw karapatan ang Russia na kumilos din sa parehong paraan. Ang banta na yon ni Putin ay hindi kasing agresibo ng mga karaniwan niyang pagbabanta, kaya posibleng natatakot na din siya na masyadong galitin ang mga Western countries. Pwede rin na hindi na masyadong matindi ang mga banta niya dahil nakikita niyang hindi na sineseryoso ng mundo ang mga babala niya. Ayon sa mga reports, inaasahang papataasin ng Russia ang naval at air activity nila malapit sa United States sa summer bilang parte ng mga routine maneuvers papunta sa isang global naval exercise ngayong taon na to. Malaki daw ang posibilidad na magpadala ang Russia ng mga combat naval vessels sa Caribbean. Inaasahan din na magde-deploy ng mga eroplano ang Russia sa rehiyon. Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng Russia,
mas lalong tumataas ang tensyon sa mundo. Tumataas din ang posibilidad na sumiklab ang isang pandaigdigang gera. Pero hindi lang Russia ang gumagawa ng mga delikadong kilos. Ang China din ay gumagawa ng mga napaka-agresibong aksyon na posibleng humantong sa isang world war. Palaging pinapadala ng Beijing ang mga barko at eroplano nila malapit sa mga teritoryo ng ibang mga bansa. Ayon sa Japan, halos araw-araw daw ay pumupunta ang naval ships ng China malapit sa teritoryo nila. Ang dalawang bansa ay may pinagtatalunan ding teritoryo, kaya mataas din ang tensyon sa pagitan nila. Bukod doon, ayon sa mga eksperto, posibleng pinaghahandaan na rin ng China ang paglusob sa Japan dahil posibleng naniniwala silang tutulungan nito ang Taiwan pag nilusob ng People's Liberation Army ang isla. Alam din ng Japan na posible silang atakehin ng China kaya naghahanda na rin sila para sa posibleng digmaan. Pinapalakas na ng Japan ang mga depensa nila at nakikipagtulungan na rin sila sa mga kaalyado nila tulad ng Amerika sa paggawa ng mga plano sa kung paano lalabanan ang China pag lumusob ito. Sa katotohanan, marami ng mga American troops na nakadeploy sa Japan. Kaya naman siguradong nag-aalangan ang China sa paglusob sa Taiwan. Paniguradong talagang pinagpaplanuhan ng China kung paano nila sasakupin ang Taiwan dahil siguradong alam nila na hindi magiging madali para sa People's Liberation Army na labanan ang United States Navy na pinakamalakas na hukbong pandagat sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, hindi kayang talunin ng China ang Amerika ng mag-isa lang. Kaya naman hindi nakakapagtakang naghahanap na ang China ng mga kakampi. Kailan lang ay nagsagawa ang China, Russia at Iran ng military exercise. Ang kooperasyon sa pagitan ng tatlong bansa ay lumalakas na talaga. Ganun pa man, marami ang naniniwala na kung hindi pareho ang mga kalaban ng tatlong bansa, mag-aaway-away din ang mga ito. Sobrang daming sanctions na pinataw ng mga Western countries sa Iran at Russia. Dahil doon, kailangan nila ng bansa na tutulong sa kanila na ma-circumvent ang mga sanctions. Ang bansa na yon ay ang China. Napakalaking tulong ng China sa Russia. Ayon sa mga eksperto, kung hindi dahil sa tulong ng China, matagal na sanang nag-collapse ang Russia. Tinutulungan ng China ang Russia na mag-manufacture ng mga weapons. Nagpapadala ang China ng mga importanteng materyales sa Russia na kailangan nito para sa paggawa ng mga sandata. Dahil kasi sa mga sanctions, nahirapan na ang Russia na makakuha ng mga materyales na ginagamit nila sa mga weapons nila. Pinagbawalan kasi ang maraming kumpanya na magbenta ng materyales sa Russia. Pero ang mga kumpanya ng China ay hindi sumusunod sa mga sanctions. Nagbebenta pa rin sila sa Russia ng mga kailangan nitong materyales para sa paggawa ng mga weapons. Kaya naman, kailan lang ay pinagsabihan ng mga Western countries ang China na kung hindi nila titigilan ang pagtulong sa Russia, paparusahan din sila ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Siguradong takot din ang China na mapatawan sila ng mga sanctions, kaya pasikreto nilang tinutulungan ang Russia. Ayon sa mga eksperto, pwedeng ang dahilan kung bakit matindi ang pagtulong ng China sa Russia ay dahil umaasa silang tutulungan din sila nito pag nilusob na nila ang Taiwan. Siguradong pag nilusob ng China ang Taiwan, papatawan din sila ng sobrang daming sanctions ng Amerika at ng mga kakampi nito. Pag nangyari yon, mahihirapan din silang panatilihing malakas ang ekonomiya at militar nila. Kaya ngayon pa lang ay gumagawa na ng mga hakbang ang China para siguraduhing hindi sila tatablan ng mga sanctions na ipapataw sa kanila ng mga Western countries. Pero sobrang mahihirapan silang gawin yon dahil kailangan nila ng maraming importanteng produkto na mabibili lang mula sa mga kumpanya na nasa Western countries. Kaya naman talagang kailangan ng China ng tulong mula sa iba pang mga bansa tulad ng Russia at Iran kung lulusubin nila ang Taiwan. Kaso pag pare-parehong bumagsak ang mga ekonomiya nila, mahihirapan din silang magtulungan. Marami ang naniniwala na sa dekadang ito ay lulusob na ang China sa Taiwan. Meron pa ngang mga nagsasabi na baka next year pa lang ay lumusob na sila. Mahirap masabi kung kailan lulusob ang China sa Taiwan. Pwede pa ngang bigla silang lumusob sa susunod na buwan
o kahit sa susunod na linggo. Kaya naman naghahanda na talaga ang maraming mga bansa para sa posibilidad na magkaroon ng isang world war. Hindi lang rin China ang pwedeng magsimula ng pandaigdigang gera. Pwede ring sa Europe magsimula ang digmaan dahil sa mga agresibong aksyon ng Russia. Ayon sa mga eksperto, merong posibilidad na magkaroon ng gera sa pagitan ng NATO at Russia. Pinag-uusapan na ngayon ng mga NATO na bansa kung magpapadala ba sila ng mga sundalo sa Russia. Marami ang tutol pero meron ding mga pumapayag. Nagalit naman si Putin sa suggestion na magpadala ang NATO ng mga sundalo sa Ukraine. Pinahiwatig niya na pag ginawa daw yun ng NATO, mas tataas daw ang chance na magkaroon ng isang world war. Dahil sa panganib na baka biglang magsimula nga ang isang pandaigdigang gera, nagpapalakas na ng depensa ang maraming bansa.